Hello. Kaway, kaway. Welcome po, N73. Anong pangalan mo, sir? Francis. Okay. Salamat po. Ayan. Mga big bikes, oh. Ayan. Nice. Ayan. Ayan. Good morning guys. Ngayon ay maglo-long rides tayo. Pupunta tayo sa Balod. Ang sarap din minsan mag-long rides, no? Lalo na kung malayo. Yung isang linggo kang puro trabaho lamang, tapos hindi ka pa maglo-long rides. Parang nakakapagod lalo. Paminsan-minsan maganda rin na naglo-long rides tayo. Ang bibiyahiin natin ngayon ay mga 2 oras. Ilang beses na natin napatunayan na talagang matipid at sulit na sulit, lalo na pag malayo ang biyahe. Ang tatakbuhin natin or bibiyahiin natin ngayon ay nasa 65 plus kilometers. Ngayon ay araw ng linggo, pero baka ma-upload natin to ng Monday pa or baka Tuesday pa nga. Hindi ko lang alam guys kung ako lang ba yung nag-aalangan dati na kumuha ng XRM 125 dahil sa ito ay FI. Kasi sanay tayo na yung mga ginagamit nating motor ay purong naka carb type. Kaya nung nagkaroon na ng FI, medyo nag-alangan din tayo na kumuha ng FI kasi akala natin maselan, no? Maselan, no? Naka-signal light pa si kuya sa kabila, pero sa kabila pala yung liko. Sanay kasi tayo na yung karamihan sa ginagamit natin dati or nakasanayan natin ay carb type. Kaya nung nagkaroon ng FI, medyo nag-alangan ako dati kasi may mga naririnig tayong mga comments na tungkol sa FI na sirain daw. Parang unang labas ng XRM. Kaya marami pa rin noon ang naghahanap ng carb type na XRM. At kahit ako nung naghanap ako ng carb type na XRM na kahit second hand, kasi nga nag-aalangan tayo na baka sirain nga, eh wala naman tayong perang pang gastos kung halimbawa ay marami siyang sira. Pero nang tumagal na, halos lahat ng lumalabas na mga motor ngayon ay FI na. At itong XRM, hindi ko lang alam kung meron pang carb type ngayon na lumalabas, pero parang wala na yata. Karamihan kasi parang puro FI na, lalo na sa mga scooters. Bibihira na yung mga, halos wala na ngang carb type na nakikita tayo sa yung labas ngayon ng mga scooters. Ayun lang. Ako sana wag naman umulan. Nangungulimlim na dun sa unahan na pupuntahan natin. Delikadong mabasa ang camera natin. Wala itong waterproof case. At yun na nga, makalipas ang halos ilang taon na din na pag-iipon, purong FI pa rin yung lumabas. Wala pa rin carb. At wala na tayong nakitang carb na brand new. Halos lahat ay FI na. Kaya nung nakaraang taon ay kumuha nga tayo ng FI. Pero sulit naman guys, no? Yung mga naririnig nating mga issue na parang malala, mabuti na rin. At dito sa akin ay hindi pa nangyari, sana wag naman. At karamihan ng mga FI ngayon ay mga high tech na, lalo na sa mga ibang mga scooters. Ayun, maganda na rin at
naayos na yung tulay dito. Kahit na umulan ng malakas, hindi nababaha. Ang init ng panahon ngayon, parang siguradong uulan mamaya. Sana ay wag naman tayong maabutan ng ulan. Hindi na tayo nagdala ng kapote kasi mainit naman yung panahon kanina doon. Pero bakit ngayon ganito? Parang okay lang sa kanila na walang helmet, oh. Wala pang damit. Nung tumagal na tayong gumagamit ng XRM na FI, nawala na din yung ating pag-alala na ang motor na ito ay medyo masilan. Kasi sa experience natin ay parang wala naman silang pinagkaiba sa dating carb. Sa kanilang performance ay pareho namang malakas at maganda. Iba ito compare sa carb. Mas matipid ito compare sa carb. Kaya naman sulit ang ating paggamit ng XRM125 sa loob ng isang taon, at sa mga susunod pang taon ay sana maging sulit pa rin. Meron tayong kaibigan dito na matagal na yung kanyang motor na ginagamit, at yun ay yung XRM125. Pero hanggang ngayon sabi niya ay maganda pa rin yung kanyang motor, halos hindi pa nagagalaw yung makina. At tinanong natin siya kung ano ba yung sekreto niya kaya nagkagano na ilang taon na halos yung kanyang motor ay maganda pa rin. At sabi niya ay dahil sa kanyang pag-iingat. Sigurado naman talaga na kapag ka maingat yung may-ari, ang motor ay tatagal syempre. Ayan na, umulan na dun sa kabila, oh. Nako po, wag naman. Nandun na yung ulan. Naramdaman nyo din ba guys dati na yung front ng XRM, yung kanyang front shock ay medyo matigas? Yung bang parang matagtag, no? Pero ngayon, siguro dahil sa palagi natin ginagamit, nag-smooth na siya. Ganon talaga pagkabago pa. Kahit nga yung shock natin dito sa hulihan dati ay hindi ganon kalambot, pero dahil nga sa ating araw-araw na paggamit, kaya smooth na rin siya. Parang malapit na ang ulan. Wag naman. Medyo umulan na pala dito. Inabutan pa rin tayo. Pero mabuti at dito na banda. Sana hindi na lumakas. Yun. Ayan na. Grabing lubak. Yeesh. Ayos. Nakalagpas na tayo sa ulan. Andun na, oh. Nandito na tayo sa munisipyo ng Milagros. At makikita nyo dito guys ang kanilang napakagandang munisipyo. Napakagandang design. Ayan, oh. Kita nyo ba yan? Ayan. Ayos. Nakasurvive tayo sa ulan. Ayos. Makikita ulit natin dito yung mga magagandang view na nadaanan natin ng mga nakaraang vlog natin dito. Yung parang view na nakaka-presko sa mata. Maganda yung panahon ngayon, mainit. Siguradong magandang tingnan yon. Ang dami kasing mga palayan dito sa may tabi, sa may mga gilid. Ang gandang tingnan.
Sabado ay dumating yung in-order nating gear indicator. Sa mga video nga natin ay nagtatanong tayo kung maganda bang ikabit or hindi. May mga nabasa tayong comments na gusto nila at may mga nabasa din tayong sinasabi nila na maganda daw yung purong stock. Pero maraming salamat guys sa inyong mga comments tungkol sa paglalagay natin ng gear indicator. Susubukan natin maglagay ng gear indicator kasi dumating na rin baka masira, para naman malaman ng ibang mga viewers natin na gustong makita yung gear indicator kung nasa anong gear na tayo kapag umaakyat tayo sa bundok or kapag nagpapatakbo tayo. Ito na guys, oh, nakakita, boom. Nakakita lang ako ng ganito kapag may mga nagpo-post sa Facebook na dumadaan sila ng ganito. Pero ngayon nakikita ko meron din pala dito sa amin. Ayan, oh, ang ganda. Kung titingnan mo yung daanan, oh, halos walang katapusan. Hanggang doon sa dulo pa. Ang ganda talagang gamitin ang XRM 125 pag long rides, no? Yung bang pagkaramdam na parang ang relax lang sa kamay. Yung mga ganitong view na makikita mo, nako, nakaka-relax. Yung parang dumadaan ka sa mga lugar na marami mga puno at yan, no? Grabe, ang ganda dito. Nagpahinga muna tayo dito saglit dahil medyo nararamdaman natin na parang bumigat yung takbo natin. Hindi ko alam kung sa motor natin or bumigat ako. Ayan, mga big bikes, oh. Ayan, nice. Dito pa yung dalawa. Ayan. At nandito na tayo ngayon sa Balod. Magpapakarga muna tayo dahil papasok pa yung pupuntahan natin. Karga muna tayo dito. Na full tank ulit ang ating motor ng 100 pesos. Andito na tayo sa proper ng Balod. Nasa na kayo yung mga naka big bikes na yon? Nagkarga tayo dahil medyo may distansya pa ng konti yung pupuntahan natin. Pero kanina hindi masyadong puno yung ating 100 pesos, pero ngayon ay punong-puno. Bibili muna tayo ng pasalubong. Pa, Nel Ride Moto sa YouTube. Nel Ride Moto sa YouTube. Nel Ride Moto. Nel Moto sa YouTube. Hello, kaway. Nel Ride Moto sa YouTube. Moto. Sa Facebook meron ka din? Oh, pero bago pa lang ako nag-start sa Facebook, sa YouTube ako nakano. Hi sir, Nelride mo. Paliwanag po. Welcome to M7 Anong pangalan po sa niyo, ano, bakery? GMC. GMC? GMC.
Nel Ride Moto po sa YouTube. So gina-review ko mga ang XRM. Ito yung channel ko. Ito. Ayan na. Opo. Anong pangalan mo, sir? Francis. Okay. Salamat po. Shout out sa kanila. Maraming salamat po. Shout out kay Sir Francis. Pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video, guys. Maraming salamat. Ride safe always. This is Nel Ride Moto. Thank you.